Lay ang pananampalataya na kayo po ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. At salamat Panginoon sa araw na Sabat na ito. Doble ang blessing na amin pong tatanggapin sa God First Morning na ito, Panginoon. At sa aming gagawing Bible reading, nawa kayo ang manguna sa amin at ah, makapag-reflect kami ng ayon po sa paghimok ng inyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Patawad kung saan kami nagkulat nagkasala sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, Pastor, ang atin pong Bible reading, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa Genesis chapter 38 po. Yes, Pastor. Sige po, Judah. babasahin ko po sa Tagalog version, magandang balita na Biblia. Si Huda at si Tamar. Nang panahong iyon, humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Soa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki, ang ipinangalan sa panganay. Ang pangalaway Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Huda ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Huda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Huda kay Onan, tungkulin mong sipingan ang biyuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya't itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang wag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Huda sa madugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Huda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Huda sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad ang kanyang damit na panluksa. Nagtalukbong siya at nakaupo sa pagpasok ng Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela. Ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Huda si Tamar. Inakala niyang ito'y isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Huda, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae. Kung bibigyan mo ako ng isang sangla, hanggat hindi ko tinatanggap ang ipapadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Huda at sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar.
Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Huda, isinugo niya ang mga kaibigan niyang taga-adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtatanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Huda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayoy nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin ang utos ni Huda. Habang siya ay kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Huda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang, dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sela at hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid, ang huling iniluwal at ito'y pinangalan ng Zara. So ito Amen. po ang naglalaman sa Genesis chapter 38 tungkol po sa kwento ni Huda at sa kanyang manugang na si Tamar. Nakita po natin dito na ang kwento, yung tradisyon nila na kapag ang isang husband, no, or yung wife, no, kapag yung wife, yung husband niya ay namatay, yung kapatid ng husband, yung susunod ay yun yung papakasalan niya muna yung kanyang yung wife na yon at sisipingan, no, parang so far kasi as far as I know talaga dito yung tradition sa Old Testament na pagka namatay yung wife, namatay yung husband, so yung kapatid ng husband, yung susunod ay yun yung ipapangasawa na. So dito nakita po natin na talagang strong yung kanilang tradisyon at dito ay pinakita naman ni Huda ang kanyang responsibility although nagkaroon ng miscommunication or I don't know bakit gano'n na pagtatalik ay hindi magkakilala. Siguro sa time na ito ay talagang ang sa akin po ma-reflect ko po dito na sila po ay they are binded with their tradition pero ganun pa man ay sa unang panahon talaga ay iba ang kanilang um, paniniwala, no, sa marriage. Pero dito ay nakita po natin, no, ako po ay nakapag-reflect dito kay Huda na kanya namang ginampanan ang kanyang responsibility. Ganun pa man sa kahit regardless doon sa nangyayari ay kanyang kanyang sinave si Tamar kasi si Tamar ay talagang nagkaroon na ng death threat na siya ay patayin. Yun din po yung tradisyon nila kapag yung isang babae ay nag-commit ng adultery ay siya po ay magkaroon ng
death penalty. Ano po? So, dito naman ay si Huda ay pinakita niyang kabutihan sa dulo na kanyang sinave po si Tamar, no? So, si Huda, alam po natin na isa po siya sa mahalagang tribe, no? Na kung saan ay yun nga mga kapatid, no? Isa to sa mga significant name sa Revelation, Lion of Judah, mga ganyan. So, bakit yun nga po, kahit nga po sa nung na-divide yung Israel, talagang yung Southern Kingdom ay tinawag na Huda, no? Ah, kasi napaka-significant yung pangalang Huda. So dito ay nakita po natin na para sa akin ay maging responsable sa kung anong nagawa mo, yung accountability and responsibility ay kailangan magiging keen tayo mga kapatid, no? So, yan na po pastor yung aking take out doon sa Bible reading. Amen. Ako naman, Pastor, dito po sa ating Bible reading ngayon, siyempre, nahanap natin kung papaanong ang mga tao na ito ay binigyan ng ano niya, extend ng biyaya ng Diyos. No? We are looking at the side of how God works in these people. No? Yun po yung ating nais na makita. Habang binabasa natin kahapon yung nangyari sa buong sambahayan ni Joseph, ay napakalungkot nung sitwasyon, no, ni Jacob. At itong mga anak niya, parang ito interlude itong parang na in-expound yung lahi ni Judah dito. Pero the rest, pagkatapos nito ay tungkol na ito kay Joseph, no? And then babalik tayo sa storya ng pamilya ni Jacob. Dito, Pastor, ay aking napansin na sa simula pa lamang ng pagpapakilala sa buhay ni Judah, talagang hindi na siya kinalulugdan ng Panginoon. Paulit-ulit na binanggit dito yung mga ginawa ng kanyang anak na dalawa, ay sinabi na dito sa Bible na aking hawak-hawak sa English, ay gumagawa sila ng masama at hindi nalulugod ang Panginoon sa kanila. Ang tatay kasi, si Judah, hindi ko alam kung na-Bible studihan sa kanyang ama na si Jacob, pero palagay ko, turo ito ng pamilya nila Opo. na wag kukuha ng wag kukuha ng mapapangasawa sa hindi nila o hindi, mga hintil o hindi naniniwala sa Diyos na Diyos nila. Pero si Judah ay nag-scout, no? Naghanap ng mapapangasawang ito mga napangasawa nilang mga hintil, yung napangasawa niya mga hintil. Yung mga babaeng ito ay naging mga leading influence na masama sa kanyang mga anak. Napansin niyo ba yon, mga kapatid? Ito pong si Judah, bagamat ganito ang kanyang buhay, nakakaaliw, na sinabi mo nga, Pastor, siya ang reference ng pagmumula ng Misaya, the promised son ng Diyos Ama, na siya ang magiging tagapagligtas, na Christ, na yung Kristo, magliligtas ng buong sanlibutan. I was comforted because yung Misaya ay hindi nanggaling sa lineage ng mga banal. Talagang yung sinasabi po doon sa Philippians chapter 2 ba yon, na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Talagang ito pong description na ito ay kinuha talaga ng Panginoon ang pinaka-lowest na
na kondisyon ng tao, yung fallen nature, ah, upang maunawaan niya ang kalagayan ng tao, mga kapatid. Pero ang sabi po ng Hebreo, siya ay nasumpungan sa anyong laman pero naging masunurin hanggang sa kamatayan, na hindi po siya nasumpungan nagkasala. Kaya nga si Jesus Christ ay mayroong kapangyarihan na magligtas sa ating mga makasalanan, sapagkat siya lamang ang nakakaunawa ng kalagayan ng taong nahulog sa pagkakasala, ay may likas ng pagkakasala pero nananagumpay. Si Jesus Christ lang ang Misaya na maaaring makaunawa ng lahat ng kalagayan ng tao. Wala nang iba. From this line, Jesus knew the lineage of the sinful human beings Mm. because he was from the lineage of the unholy and unhonored people. Si Jesus lang ang pwedeng mag-angat sa ating lahat, Mm. sapagkat si Jesus, coming from the line of the Lion of Judah, no, yung pong, alam niyo po yung Lion of Judah, yung po kasi sabi po ng commentary, yun po yung mga nakikitang mga flag ng Judah, no? Lion, kay Joseph naman ay eagle. Yan mga kapatid, yan po yung mga Ephraim ba yun, yung eagle? Yun po yung mga description ng seraphims, no? Napag-aralan natin sa nakaraang lesson yan, no? Yung mga nakita po ninyo, may anyong tao, anyong agila, mayroon po anyong leon, yung mga iba't ibang mukha ng mga seraphims. Ito po yung makikita natin na larawan ng mga angkan na anak ni Jacob. Kaya nga mga kapatid, si Judah ang naging larawan nating lahat. Tayong lahat ay makasalanan. Mm. Pero hindi yun naging discouragement sa atin. Sa halip, daan natin, doon ibabangon ng Diyos mula sa ganoong kalagayan, ay ipinakita ng Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal, na kahit tayo ay makasalanan, ay tayo ililigtas ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Misaya. Ang isa pa dito, Pastor, ang nakikita ko po dito sa ating pong reading ngayon, yun pong si Tamar ay gumawa ng katusuhan, ano? Kasi nga ay pinakikitaan siya ng hindi maganda ng kanyang biyanan, si Judah. Ay inisip niya na yun naman talaga ang dapat kong gawin, na dapat kong karapatan ko naman talaga, pero pinangako yun. Pero grown up na si Sheila, pero hindi pa niya ibinibigay sa akin. Yun ang kanyang katwiran. And that's what ginawa po niya yon, yung dapat niyang gawin. At nakita nga po natin, at humingi siya ng, ano yan, yung binasa mo kanina, humingi siya ng bribe, ang tawag doon, ng prenda. Humingi siya ng prenda. Opo. Eh, na doon ko po nakita yung word, meron akong gustong i-highlight na word. Ito po. Sabi nung kinakaladkad na po si Tamar, Mar. kasi yun ang kanilang kalakaran, ay ipinakita niya yon, at sabihin mo na ito ang dahilan, ito ang ama. Nung makita yun ni Judah, ang sabi niya dito mga kapatid, he had been more righteous than I. Kapatid, he is more being righteous than I. Yun po mga because I did not give her to Sheila my son. Nung ma-realize ni Judah, abay, dapat pala ako ang kaladkarin eh. Dapat pala ako ang parusahan. Dapat pala ako ang patayin kasi
mas matuwid pa itong hinahatulan ko kaysa sa akin. Mm. Ano, ang reflection ko doon, mga kapatid, sometimes we are easy to judge, no? We are very easy for us to judge others. Very quickly, we can judge without realizing that we are perhaps just as sinful as even more so than they. Mm. So, mga kapatid, mag-iingat-ingat po tayo kasi bahagya lang tayong gumawa ng matuwid ay kung tingnan na natin yung ating sarili ay tayo na ang pinakamatuwid sa lahat. Ano, Tama po, Pastor. kung mag-isip po tayo sa ating kapwa parang tayo na ang taong dapat nambaligtas at yung iba hindi na. Kailan lang tayo nag-ayos ng sarili natin pero kung turing natin yung ibang nagkakamali na kagaya din natin ay parang ang higpit-higpit natin. Kung magsalita tayo, masakit sa kanila. Mag-isip-isip tayo, masakit. Kaya kung magsalita tayo, masakit. Mm. We are not, parang hindi tayo considerate, mga kapatid. We are not kind enough. We are, hindi tayo loving. Na minsan, iisip-isipin natin, mas masama pa nga ako dyan eh. Dapat ganun sana, mas masama pa ako. Para maintindihan natin yung iba, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na huwag nating i-share yung mga dapat nating i-share na mga magaganda. Pero huwag natin ipagpalagay na mas mahusay ang buhay natin kaysa sa iba. Because we were once more evil and bad like those people natin nakikita. So, ito po mga kapatid ay napakagandang mga reflections ko sa aking sarili. Napaka-transparent ng Bible, hindi ito inilihim. Bakit ito inilagay pa dito? No? Ano ba naman ang sense nito? I see the sense now. Because the Bible does not hide the fact that Jesus came from a human lineage so dirty as this. Mm. But despite his inherited weaknesses, he trusted in his Father and never once sinned, according to the book of Hebrew. So Jesus is our perfect example. Judah, leaning on himself, must assuredly is not. So pagpalain tayo ng Panginoon. God first morning. Happy Sabbath day, mga kapatid. Yan. Thank you po, Pastor Jerry, sa napakagandang reflection. Ngayon po, pakinggan po natin si Pastor Joey sa kanya pong reflection. Ayan, good morning po. Happy God first morning and happy Sabbath. Ang aking reflection naman sa Genesis chapter 38 ay kinabanggit na ni Pastor Jerry yung tungkol kay Judah. So gusto kong kumuha ng reflection doon sa karanasan ni Onan. Si Onan, sana siya yung magre-redeem ng kalagayan ng pamilya nila para mag-increase o kaya magdagdag ang membership ng family nila. Kaya lang ay sa halip na manatili yung binhi sana kay Tamar, ay itinapon niya yung kanyang binhi. At sabi sa talata, ito'y naging kasuklam-suklam sa paningin ng ating pong Panginoon. Naging kasuklam-suklam. Kaya siya ay pinatay ng Panginoon. So yung responsibility na ibinigay sa kanya upang dumami sana ang sambahayan pa ni Judah, kanyang nilayuan. Yung blessing na para sa family, itinapon ni Onan. At inalis niya ito, yung pagkakataon na sana ang pamilya nila ay lumaki pa. So, ang akin pong reflection doon, mga minamahal na mga kapatid, ay ito. So, una, sa buhay po natin ay pinagkakalooban tayo ng responsibility in the context of sa ating pong pamilya, sa komunidad, sa iglesia. Mayroon po tayong
responsibility na dapat gampanan na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya lang, ang nagiging dahilan, nilalayuan natin yung responsibility ito at itinatapon sa kawalan. Lalong-lalo na yung sagradong bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Nawawalan ng halaga, kaya ang nagiging dahilan sa halip na maging pagpapala, nagiging sumpa. Isa yun sa reflection na aking nakita sa buhay ni Onan. Ikalawa, maliban doon sa responsibility na dapat ay sinagawa, isinakatuparan ni Onan, ang naging bunga nito, mga minamahal ng mga kapatid, ay dahil gusto ngang isave yung bagay na yon at maging makabuluhan yung pagiging asawa ni Tamar, nilinlang din niya. Okay, nilinlang din niya yung kanyang biyanan. At dahil doon ay nagkaroon ng tawag dito treat na siya ay kailangang patayin dahil sa ganong pagkakataong iyon. So ang bawat bagay na sinimulan ng pagkakamali, nagbubunga ito ng pagkakamali. Maliban lang mga kapatid na dumating yung realization na ang pagkakamaling yan ay dapat ituwid sa isang magandang paraan na kung saan ay nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kagaya nga nito, itong si Judah, no? Kamali rin siya. Pero nung ma-realize niya na siya yung nagkamali, nagkasala, itinuwid niya yung kanyang pagkakamali. Kaya yung treat na mamatay dapat si Tamar, hindi nangyari yun. At alam naman natin ang lahat ng yon ay kalooban din ng Panginoon. Nandoon yung intervention ng ating pong Panginoon. Ang ibig kong sabihin mga kapatid ay ang isang pagkakamali ay hindi na dapat ituwid pa ng isang pagkakamali at pagkatapos ng na-realize ang pagkakamali, darating tayo doon sa pagpapasyang tanggapin ang pagkakamali, magbago at ituwid ang bagay na ito. So ito yung doon nagmula sa karanasan ni Onan, yung pangyayaring yon. Subalit nakita po natin mga kapatid, sa kabila noon ay nandoon pa rin ang intervention ng ating pong Panginoong Diyos. So yun pong aking maikling reflection sa buhay ni Onan at kay Tamar. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Joey, no? So, napakaganda po ang inyong reflection. Meron pa po ba, mga kapatid, gustong mag-reflect? Si Doms. Si Doms. Brother Doms? Hi, yes po. Good morning po. Happy Morning. first morning po. Sabbath. Sa akin naman po, I actually, ito pong chapter 38 ng Genesis. Isa to sa mga parang hindi naman favorite pero parang very significant story sa akin sa Genesis kasi ano siya, parang out of nowhere biglang nag-pop up yung story. Nag-start dun sa story dun sa 37 kay Joseph, tapos supposed to be dapat story na ni Joseph yung yung hanggang I think 51 hanggang 51 or yun, tuloy-tuloy na siya. Pero out of nowhere biglang nag-pop up itong chapter 38. And then ngayon ko lang na-realize na binabalikan ko yung context na may significant din kasing ginawa pala si Judah dun sa 37, which is siya yung nagplano ng pagbebenta kay Joseph. So parang talagang
yung life ni Judah, katulad ng binanggit ni Pastor Jerry kanina, nasa downward ano talaga siya, nasa pababa talaga, no, yung downward path talaga yung kay Judah. Pero um, nakakatuwa kasi yun nga yung binabanggit ni Pastor Jerry kanina na galing dun sa lineage ni Tamar or ni Judah yung si Jesus Christ, yung Messiah. Yung pangalan din mismo nung naging anak nila na sa kanya galing, si Perez, it means breach, it means breakthrough, no. Parang kumbaga siya yung parang ano siya, parang kumbaga parang sa wall, nakahanap ng butas, parang ganun, para makapasok. So parang it says something doon sa story, na parang preparation siya doon sa story ni Joseph, etong 38 na to, na magkakaroon ng very significant story yung buhay ni Joseph up until doon sa magiging buhay ng mga Israelites. And yet merong breakthrough na mangyayari, merong breach na mangyayari, which is yung significantly hindi lang yung Exodus kundi yung salvation mismo ng humanity through Jesus Christ. So very although parang hindi ganoon ka clear dun sa story yung significance nitong chapter 38, pero yun nga, getting yung big picture, makita natin yung later on na manggagaling kay Perez yung Messiah, and significantly si Perez din, siya din yung lolo ni Boaz, na si Boaz naman, si Ruth naman yung ano, so si Ruth ano rin siya, hindi rin siya part ng ng bayan ng Israel. So si Tamar, si Ruth, they are examples ng breach, no, yung breakthrough na ginawa ng Panginoon doon sa mga tao na seemingly insignificant sa Bible. So I guess it is also it says something also sa atin na how seemingly insignificant man yung buhay po natin, gaano man siguro kababa yung tingin po natin sa ating mga sarili, pwedeng magkaroon ng breakthrough through us. Maaaring sa mga maliliit na paraan, gagamitin tayo ng Panginoon para magkaroon ng breakthrough, para magkaroon ng breach, para yung mga walls ay ma-break, no, mapasok. So yun, I think yun yung for me, yun yung nakita ko dito na magandang simula bago yung story yung full story talaga ni Joseph and even noong buong Israel. So yun lang ba? Yeah, thank you, amen. So Pastor Nelvin, pakinggan po natin. Happy Sabbath po. Happy God first morning po, Pastor Joseph. At sa lahat natin mga kapatid. Pastor Jerry. Naalala ko po dito, Pastor, yung sa Romans 5:20, kung saan dumami ang kasalanan, lalo namang sumasagana ang biyaya. Bakit? Kasi kung i-range ko po itong si Juda 99 yung kasalanan ginawa O 99 yung ginawang mali. Pero isa lang yung tama niya. Di ba? Ano yung mga mali niya? Nag-asawa ng taga-Canaanite. Di ba? Yung mga anak niya, hindi niya napalaki ng maayos, si Ir at saka si Onan. Yung pangako niya kay Tamar, hindi niya tinupad. Hindi niya binigay si Sheila. O, ano pang ginawa niya? Naghanap ng patotot. Prostitute. Ang dami niyang ginawang mali. Pero isa lang yung nagawa niyang tama. Ano yung nagawa niyang tama? Yung makita niya na siya ay makasalanan. Sabi niya, mas matuwid ang babae ito sa akin. Sabi talagang sa puso niya, nakita niya na magkasala siya sa Panginoong Diyos. Nung makasalanan siya, naging humble siya. At hindi ko rin dito masukat
mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon. Grabe biyaya ng Panginoon. Si Huda, no? Si Tamar, isinantabi na ng lipunan yan eh. Parang wala, outcast na wala na yan sila eh. Pero hindi sila isinantabi ng Panginoong Diyos. Pinagmulan pa ng angka ni Jesus. Ni Jesus, sabi nga ni Pastor Jerry. Sabi sa Revelation 5:5, oh, si Jesus yung the Lion of Judah. Grabe, no? Eh, sino ba si Judah? Eh, malaki bang pangalan si Judah? Pagkatinignan mo eh, wala eh. Pagka sa estudyante ito, eh, bagsak ito eh. O, ano to eh, talagang wala to eh. Yung background eh, hindi may pagmamalaki. Pero doon nang galing yung lahi ng ating Panginoong Yesus. Grabe biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Eh, matindi, hindi mo kayang sukatin. Grabe ang Panginoong Diyos. Kaya talagang patuloy nating sambahin ng ating tagapagligtas. Sa buhay natin, marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkakasala, pero hindi natin pwedeng maliitin ang biyaya ng Panginoon. Amen. God is good. Napakagandang Praise reflection. the Lord. Pwede ba tayo magpuso, mga kapatid, sa napakagandang mensahe na yon? Time check. Puso tayo doon, mga kapatid. Say amen. 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 Yan po, amen po, no? Pakinggan naman po natin si Brother Rizalino sa kanya Amen. reflection. Okay. Happy God's first morning po, mga kapatid. Morning po. Unang ating topic. Napansin po ba nyo nung hinahanap na nung kaibigan ni Judah si Tamar? Kahit po yung lugar ngayon, ayaw nilang ma-identify na may patutok doon sa kanilang lugar. Talaga nakakahiya pag sa isang lugar ay mayroong isang pamilya o babae na ang trabaho ay magpapalit-palit ng asawa o kahit sino na lang. Di po ba? Ayaw nating kahit dito sa ating panahon, ayaw nating masabi na mayroong ganong klaseng babae sa ating komunidad. Doon sa ating baryo. Kasiraan po kasi. So makikita po natin doon sa buhay ni Judah, sabi nga ni Pastor Nelvin, doon ang galing yung lahi ng ating Panginoong Jesus. Kaya po yung kasabihan na, ay kasi tao lang tayo, makasalanan. Sa tingin ko, Pastor, kaya nasali yung istorya nito, talagang walang maganda doon sa background ni Judah. Pinakamababa na talaga, kahiya-hiya. Pero doon ang galing yung ating Panginoong Jesus. Hindi po ba, nung lumaki na siya, nung nagtawag na siya ng alipin, sabi niya, natagpuan ko ang Kristo. Sabi niya, saan? Doon sa Nazaret. Tingnan niyo po. Nasabi niya, may lilitaw bang maganda sa Nazaret? Di po, wala. Pero, doon pala lumaki yung Kristo. So kaya po yung sinasabi ng Panginoon na dating mga tao na, ay kasi tao lang ako, pinanganak ako sa kasalanan, talagang magkakasala at magkakasala tayo. Yung hiningi sa atin ng Panginoon na you must be perfect because I'm your God is perfect or holy. Magkamisan para pong hindi dapat gamitin kasi tao lang ako, sinilang ako sa kasalanan, talagang magkakasala ako. Sabi niya, kaya po yung istorya na ito, sabi niya, yung background ng ating Panginoon, yung pinanggalingan ng lahi ng ating Panginoon, wala po tayong magandang makikita. So, ibig sabihin, tayong mga tao, kahit makasalanan yung ating background, magmula kay Adan at Eva hanggang sa ating panahon, hindi po masabing tao lang ako at kaya ako'y nagkakasala. Hindi po ba ang sabi sa atin, kapag ako ay nasa puso ninyo, magagawa natin. Hindi po tayo hilingan ng Panginoon ng isang bagay na imposible ng kaya natin gawin. Kasi nakita po natin ang ating Panginoon, ang halimbawa natin. Yung pinanggalingan niya talagang masama, pero lumitaw siyang, kaya niya kinuha yung humanity para ipakita sa tao na kaya nating pagtagumpayan yung kasalanan kung ang Diyos ay nasa puso natin. Kaya po nasali yung istorya nito, lahat yung lineage ay para ipakita sa ating bilang tao na tamang isinilang sa kasalanan, pero kaya po nating pagtagumpayan lahat yung mga kasalanan yan kung ang Diyos ay nasa puso natin. Kaya ewan ko po, para sa akin lang, ayoko pong gamitin yung kasi tao lang ako kaya ako yung nagkakasala. Hindi ko po sinasabing hindi ako nagkakasala. Pero iba po kasi yung nagsisikap
Kesa ron sa i-mindset na natin na talagang, tao lang ako kaya ako nagkakasala. And sa tingin ko, that is mali. Kasi sa atin na po yung ating Panginoon eh. Kaya nga po, di ba, sabi ni Paul, I die daily. Ibig sabihin, araw-araw po ay sinisikap ni Pablo na talagang ang gawin ay yung kalooban ng ating Panginoon. At ang kanyang halimbawa ay ang ating Panginoong Jesus. Bagamat yung background niya, pinagmulan, ay yung pinakapangit, sabi nga ni Pastor Nelvin, yung pinakamababa na sa lipunan. Pero, nung kunin niya ang humanity, ipinakita sa atin na kaya po nating managumpay sa kasalanan. Yun lang po. Happy God this morning. Thank you po sa reflection, Brother Rizalino. We're running out of time, pero isa na lang po siguro, Pastor Ernie Marin, meron po siyang reflection. Pakinggan po natin. Happy Sabbath po mga kapatid and God first morning. Isa po sa reflection na akin po nakita rito, kahit po tayo down na sa ating buhay, ang Diyos ang siya magtataas sa atin for the glory of His name. Salamat po. Amen. I like that. Pastor, bago tayo magtapos, punta tayo sa panibagong segment ng ating Lest We Forget. Ano ko ba sasabihin yan mga kapatid, na para tayong lahat ay mas mabuti na pong tama yung sinabi ni Pastor Ernie, ng lahat ng ating mga effort, gaano man sa tingin natin ay naidulot ay tagumpay. Tagumpay sa kahinaan, tagumpay sa iba't ibang larangan ng tungkol sa pagkatao natin. Marami tayong matatamo na ganyan kasi ipinangako ng Diyos yan eh. Mas mabuti ng ating palaging ilagay sa isip na itong lahat ay nangyari dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama po yung sinabi ni Pastor Erin na yun. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, maganda yung ating Bible reading. Nakaka-inspire, ano? Bagaman nasa mga masamang lahi, puro kasamaan yung pinakita, no? Sa kwento, pero may mabuti pa rin naman. Si Tamar ay mabuti, si Judah ay masama, yung kanyang mga anak ay masama. Ngunit sa masamang pamilya, pinakita may mabuting, mayroong pwedeng magbunga ng mabuti. Doon ang galing yung lahi. Yan ang lahi ni Jesus, ano po? Yan ang lahi ni Jesus. Sandali lang, ibigay ko lang kay Pastor yung link. Yan. Gusto ko nga sanang i-recap yung kwento. Maganda yung kwento. Kaya lang wala tayong oras. Ano po? So, hintayin natin si Pastor. Ano? So, ayan. Ano? Habang hintayin natin si Pastor. Yan natin. Si Judah, sabi sa kwento ay bagaman hindi dapat siya nag-asawa ng Tigalabas o Kananeo. Canaanite siya, Kananeo. Ginawa pa rin niya. Doon pa rin siya nag-asawa ng hindi ka pananampalataya. Ano? Nagkanak siya ng 3 lalaki. Sina sino nga yun? Si si Sheila. Yung puso yung Sheila. 3 lalaki pala to. Si si Onan, si Sheila. No? Itong si Onan at si ay masama. Masama, ano? Puro kasamaan yung pinakita nila. Kaya sila ay namatay. Una si Judah nag-asawa. Pinag-asawa ni Judah yung anak niya, na si Tamar. Yung anak niya na si para kay Tamar. Kaso masama nga si namatay. Ngayon sabi ni si Ona naman, yung pangalawang anak ni Judah, ay bilang kanilang batas, yan, ano, kasunduan, dapat maging asawa niya rin. Magkaroon ng anak siya doon sa anak ng kapatid niya. Sa asawa ng kapatid niya si Tamar. Kaya lang ayaw niya, no? Hindi pa rin niya ginawa. Namatay din siya. Ang ibig sabihin nito, pag ang bunga talaga ng kasalanan o kasamaan ay kamatayan. Ano? Ang problema, itong pinangakuan ni Judah. Ang sanabi na lang yung si Sheila, yung maliit pa, paglaki, magiging yun na lang ang magiging asawa ni Tamar. Kaso hindi pa rin nangyari. No? Kasi Tamar gumawa ng paraan
nagpanggap na prostitute, ano po, at si Judah nga yung kanyang ah, isinipingan. Ayan, at nagkaroon sila ng dalawang anak, kambal na anak, si Pares at si Sarah. Sa lahi ni Pares dito nanggaling yung mga ninuno ni David, at si Jesus at nanggaling. Ayan, ano. Sige po, tayo ay magsimula na sa Let's Not Forget. Nandito na si Pastor. Pastor, good morning. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Good morning po. Ayan. Good morning. First of all, po sa lahat ng ating mga kapatid. Ayan, so napakaganda ng ating Bible reading din tuwing umaga. So ngayon, paano mangangalap ng pondo? Ayan. Ayan, maganda yan. Paano mangangalap ng pondo? So biyasa tayo dyan, mga Adventist. So titignan natin dito sa ating, baka ating malimutan yung kanilang ginawa una. Paano sila nangalap ng pondo? Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga na ito at sa inyo pong masaganang biyaya na ipinakita sa buhay ni Judah. Amin pong dalangin o Diyos ang aming mga sarili. Kami po yung makasalanan, kayo po ang aming tagapagligtas. Kaya sa umaga na to, aming dalangin na kayo po ang gumabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, 16 verse 2 ng unang Korinto, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. So ito po ay tungkol sa ambagan, no? Dahil sa susunod na talata, para pagdating ko riyan, no, ay kukolektahin ko na lang yung pera. So mula sa unang araw ng Sanlinggo, kailan yun? Sunday. Sila ay mag-iipon na. Hindi sinabi dito na, ay iba kasi yung talata na to ginawang doktrina. Nakakatawa lang kasi sabi dahil sa talata na to, nagsimba sila daw ng Sunday. Nangilin sila ng Sunday kasi unang araw nagbukod na sila Ibig sabihin doon ni Pablo, kung si Pablo buhay ngayon, nabatukan sila Ang ibig sabihin niya doon, mag-ipon na kayo mula pa Sunday, unang araw. Hindi niya sinabi na Sunday yung pangilin. Yung malinaw dyan, mga kapatid. Ganyan sila mangalap ng pondo. Yung mga kapatid, pag meron silang ambagan, meron silang tutulungan na church, mga nangangailangan sa New Testament, Sunday pa lang, nag-iipon na sila. Mahabang pag-iipon. Hindi sila dumudukot sa panahon ng araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi sila magdi-decide sa Sabat na, ay kung ano lang kasi madukot mo, yun na yung mabibigay mo Hindi. Sunday pa lang iniipon na nila yun. So ibig sabihin pag Sabado, nakalaan na yung kanilang offering. Nakalaan na yung offering nila. Yan yung tinatawag na systematic giving na ating pinopromote Pastor Jerry. So unang araw pa lang nag-iipon na sila. So sabi dito, ang pangangalap ng pondong kailangan para sa gawain ng mga Sabatarian, mga Seventh-day Adventists, ay isang pangunahing usapin noong kalagitnaan ng 1850s. At usapin pa rin yan hanggang panahon natin. Usapin pa rin yan hanggang sa panahon natin. Hindi lang noong 1950s. Si Samuel H. Rhodes ng Brookfield, New York, ay hindi sinasadyang naging dahilan ng pagsisimula ng pag-uusap tungkol sa isang plano ng pagbibigay. Nang noong Disyembre 1856 ay nagpadala siya ng $2 sa Review and Herald. At sinabi kay James White na naniniwala siya na ang 1 Corinthians 16:2 ay nagsasabi ng kanyang tungkuling magtabi ng pera para sa gawain ng Panginoon tuwing linggo. Ayan. Kaya po tuwing linggo dahil linggo pa naman ang pangili nila ng mga unang panahon di ba? Pero naging Sabat na nung natutunan nila yung aral ng Sabat, mga kapatid. Natuwa si White sa mga posibilidad ng plano. Inirekomenda namin sa lahat ng Kristiyano, sabi niya, ang maingat na pagsasaalang-alang sa tekstong ito. Maliwanag na isa itong individual na gawain na dapat gawin ng bawat isa nang may pagkatakot sa Diyos. So individual na gawain yan, yung mag-ipon para sa gawain ng Panginoong Diyos. Kung gagawin ng bawat Adventist ang ginawa ni Rhodes, ang kabaang yaman ng Panginoon ay mapupuno ng mga kayamanan upang isulong ang mahalagang layunin ng katotohanan. Tama nga naman,
kung lahat ng mga kapatid mag-iipon, magtatabi, di ba? O yung pinambili mo ng suka, pinambili mo ng gulay, yung sukli nun, yun yung offering mo. Pwede yun, di ba? O, maiipon eh. O, dadami, hindi mo mamamalayan yung sukli. Itabi mo. O, yun. Mga maliliit na bagay na pwede mo. Depende sa inyo. Kung depende sa atin, paano tayo mag-ipon, mga kapatid, bawat araw. Kung meron tayong income bawat araw. Sabi dito, pagkalipas ng 3 linggo, isa pang individual ang nagpadala ng pera sa tanggapan ng Review and Herald na binabanggit ang parehong teksto. Sinabi ni White na walang mas mabuting plano ang maaring mabalangkas kaysa sa ipinakilala ng apostol. Panghawakan ninyo ito, hamonin niya sa kanyang mambabasa. Ngunit gaya ng binigyang pansin ng kaibigan kong si Brian Strayer, hindi sila nang hawak bilang resulta noong April 1858. Isinulat ni White na ang paulit-ulit na panghihina ng loob ay nakapagpapalungkot at nakapagpapahina ng loob ng ating mga ngaral. Totoo naman yan, no? Na yung panghihina ng loob, nakakapanghina yan, nakakapanglumo yan. Ang ilan ay humayo na umaasang susuportahan ng kanilang mga kapatid. Ngunit ang kanilang mga kapatid ay madalas na nabibigo sa kanilang tungkulin. Kasi nga, yung mga ministro nun talagang hayo sila ng hayo, nangangaral sila. Yung mga kapatid yung magbibigay ng pondo para sa ikabubuhay nila, kapatid ko. Sabi dito, kaya't ang ilang mga ministro ay nalubog sa ilalim ng kahirapan, nasirang kalusugan at panghihina ng loob. So grabe yan. Nalugmok sila, grabe yung panahon na yun, yung mga nagpapastor doon. Talagang pinaasa sila ng mga kapatid, di ba? Kasi konti lang din naman yung nag-aambag. Konti lang yung bumubuhat doon sa gawain sa panahon nila. Same sa panahon din natin. Ganyan din naman ang nangyayari. Pero mas maganda, masagana na ngayon. Mas masagana na ngayon dahil mas marami yung bumubuhat sa gawain ng Panginoong Diyos worldwide, mga kapatid. Masalamat sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Diyos. Sa puntong iyon, ang medyo desperadong si James White ay nagkaroon ng pangalawang plano upang maibsan ang problema at inimok ang mga mananampalataya na magpadala ng halaga na katumbas ng kanilang kaunang buwis ng Estado. So kung ano yung buwis nila, yun ang kanilang ipapadala sa gawain. Ngunit ang sabi ni Strayer, kung ang mga Adventista ay napatunayang nag-aatubiling sundin ang plano ng 1 Corinthians 16, mas lalo silang mag-aatubiling tumugon sa isang plano ng buwis ng iglesia. Oo nga naman. Naging buwis naman na yung offering, hindi ganun eh. Pagkaraan ng 3 linggo, sabi ni White na si Satanas ay nagbubuni dahil sa kawalan ng isang matagumpay na programa upang tustusan ang iglesia. Mali naman kasi yung gawin mong tax yung offering. Yung offering sabi sa New Testament, kusang loob. So yung payo lang ni Apostol Pablo na ipunin nyo na mula linggo yung offering nyo para pagdating ng Sabado ay kukolektay na lang. Sa kalagitnaan ng isang problemang hindi natatapos, ang kongregasyon ng Battle Creek, Michigan ay bumuo ng isang grupo ng pag-aaral noong tagsibol ng 1858 upang makasumpong sa Biblia ng plano upang suporta ng ministro. Sa ilalim ng pangunguna ni J.N. Andrews, ang grupo ay nakabuo ng isang konsepto na tatanggapin sa unang bahagi ng 1859. Minsan ay nalilimutan natin kung paano nakipagbuno ang mga nauna sa atin sa mga isyong hindi kailanman gumugulo sa atin. Ang malinaw na katotohanan ay nakatayo tayo sa kanilang mga balikat araw-araw na nakikinabang sa kanilang mga pagsubok at mga solusyon at maaari tayong matuto mula sa kanilang mga pakikibaka. Kaya totoo po mga kapatid, doon sa nangyari sa Sabatarian noon, natutunan ko dito na hindi mo kailangang ipilit sa mga kapatid yung offering na gawing tax. Kailangan ganito kapatid yung offering mo tag 20 mil kayo o tag 2,000 kayo. Hindi, kusang loob yun mga kapatid. Ang gagawin lang natin, i-guide sila. I-guide ng mga talata na ito yung mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Katulad ng ginagawa ni Pastor Jerry, gina-guide lang yung mga kapatid. Pero hindi tinutukahan na, kapatid, 10,000 ka kasi mayaman ka. Ayan, offering mo Hindi ganun mga kapatid. Hindi kusang loob yun. Nagdangan lang, itinuturo lang yung mga prinsipyo na sa banal na kasulatan. At isa sa mga prinsipyo nga, magbukod at maglaan
ayon sa kanyang makakaya. Yan, ayon sa kanyang makakaya. Parang ano yan, parang exercise yan na running. Ayon lang sa pacing mo, yung tinatawag nila, ayon lang sa lakas mo, tumakbo ka. Huwag mong gayahin yung iba kasi hindi kayo pareho ng lakas. So ganun din, huwag mong gayahin o tumbasan yung ibinibigay ng iba. Kasi magkaiba kayo ng yaman, magkakaiba tayo ng estado sa buhay. Magbukod at maglaan tayo ayon sa ating makakaya. Yung pera na hindi na natin magagamit sa needs natin. O bago mo unahin yung luho mo, dun muna, maglaan ka muna para sa gawain ng Panginoon Diyos. So yan ay isa sa mga prinsipyo. At salamat sa Panginoon at nabasa natin ito mga kapatid. Systematic giving doon pa lamang sa New Testament. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kuya Melbs, any reflection po? Ayan, salamat po, Pastor. So yan, nakita natin doon pa lang sa kanila pa lang, sa mga pioneers natin. Nagkaroon na rin ng maraming tumutol, no? Kasi tinukahan sila eh. Ginawang, kumbaga, parang sapilitan, So sa atin, hindi naman natin pinipilit. Kailangan kusang loob, kaya yung puso natin na dapat na unang mababago para kusang loob tayong magbibigay, po. Kaya nga sabi nga ni Pastor, sabi sa lesson, kung 5% o 2% lang yung kaya mo dahil maliit lang yung kita, doon lang muna at systematic, diba? At inuuna mo ang Panginoon. And then later on, lalago yung mga blessings. Didagdagan mo na. Ganun, Pero ako, patuloy akong tawag dito ay patuloy nating i-encourage yung kapatiran. Kasi nga, ito ay masarap gumawa sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng pagtulong, pamagitan ng pagbabalik ng tamang ikapo at pagbibigay ng pasasalamat bilang offering. Nakakatulong tayo globally. Napakaganda na kasali tayo sa pagtatapos ng gawain dito sa lupa, Kaysa naman tayo ay naghihintay ng walang ginagawa, So mga kapatid, salamat sa sa lesson na yan, na nakita natin na ang pag-iimbok ng pondo ay hindi mahirap kung lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa ng maisuko natin yung ating puso at makapagbigay tayo ng systematic. Systematic yung pinapakita ng systematic giving o benevolence. So bago tayo patuloy sa kabila, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, salamat po sa halimbawa ng aming mga pioneers na kung saan nakita nila ang problema sa pangailangan ng pondo para sa pagpapalaganap ng inyong pabalita. Ngunit nagkaroon ng isang magandang solusyon. Ang systematic giving o benevolence ay tunay na mahusay na pamaraanan. Kami bilang mga mananampalataya, salamat at nababago ang aming mga puso na unawaan namin ito. Tulungan po kami na patuloy na maging systematic ang aming paraan ng pagbibigay upang sa ganon kami ay maging katulong o katuwang sa pagtatapos na iyong gawain. Pagpalain din ang mga pinansyal na mga pinagkukunan ng mga kapatiran upang sa ganon kami patuloy na makasuporta sa gawain at patuloy namin pinapanalangin ang mga puso ng bawat isa na muli maging puso mapagbigay at mapagpasalamat at nakasentro sa inyo. At kami ay nais namin maging channel of blessing. Kaya daluyan ng pagpapala lang nagmumula sa inyo ay amin din maibahagi sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Balik po tayo sa kabila. Tunay na itong aming ginagawa. Pangaral dito ay minsan ay pagka during the weekdays, okay naman ako. Pero ngayon parang pagod ako. So ito na, balik tayo sa kanila. Let's go. Places of life. Search diligently for perishing souls. Oh, think of the yearning desire Christ has to bring to his fold again those who have gone astray. So in the last part, binanggit po dito, now this is the day of our responsibility. The Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come.
and whosoever will, let him take the water of life freely. So ito po yung um, atin pong Council of Stewardship reading kahapon, no? So ito tungkol sa harvest and gathering. So alam ko po na meron po kayong mga reflections, no, na tungkol po dito kasi nakaka-relate po tayo mga kapatid since na ang harvest and gathering ay ito po yearly na pinapractice po natin sa church. At ito ay hindi lamang ginagather yung atin pong offerings or sabihin natin yung monetary na ito ay tungkol sa pag-help sa community o anuman ang adhikain po natin, no, sa ating community, na maganda na hindi lamang ang mga Adventist ang lahok nito kundi maging sa taga-ibang labas. Kaya nga dito nabanggit ni Pastor Nelson kahapon at maging sa ating mga kapatid nagre-reflect na even those yung mga taong makasalanan, sabihin natin yung kumpanya na binanggit kahapon na like San Miguel, yung sa casino, something ganon, na hindi natin husgahan yung pera or yung tulong nila. Kailangan tanggapin din po natin since na ang pera ay hindi yun ang moral sin, kundi yun nga yung loving of money, yun yung sin talaga mga kapatid. Pero yung tulong ay kahit sino man ang nagbigay or nagpaabot nito ay tatanggapin ng iglesia. Marahil dito sa Harvest and Gathering ay dito mas mas intentional kasi dito po ay talagang meron siyang sobre, meron siyang resibo at kung saan napupunta yung tulong, no, mga kapatid. So, meron po ba kayong reflection sa atin pong COS reading kahapon po? All right. Morning. Morning Stop. po, sir. God's first morning. Yeah, susunod na ako sa iyo. Sige po, sir. Sige po. It was designed, mga kapatid, from the pen of inspiration na ang Harvest and Gathering program natin ngayon ay hindi po ganoon ang Context. original na blueprint, yung blueprint, no? Kailan lang tayo dumating sa punto na ang Harvest and Gathering ay may kaakibat na paglililak ng pondo, no? Ang concept natin ngayon ng Harvest and Gathering ay may kaakibat ng ganon. Pero ang intensyon ng original na yung blueprint ng ating pong Harvest and Gathering idea is evangelism in nature, Pastor. That is evangelism in nature. Dumating tayo sa point na kinakailangan nating maglilak ng pondo. Pinipilit kong i-recall yung file na meron ako dito sa aking documents. Meron po kasing dumating na pagkakataon na simula po sa $5, parang ganon, ay meron pong nag-donate ng hindi natin o hindi sa Batarian Adventist. That was 1700s, no? Ay meron pong nag-donate sa isang panglathalaan natin, yung publishing natin, para mai-print ng marami yung mga pamphlets na related po sa ating evangelism work na pamimigay ng mga leaflets na ito. Ay na-impress po yung isang non-Adventist na mag-donate simula po sa $5. So yun pong panahon na yun na yung leader natin, hindi pilit kong i-recall yung name, ay na-impress siya na pwede palang i-involve yung mga hindi Adventist o sa Batarian Adventist na mag-participate na makapatulong para sa mabilis na pag-spread ng gospel through leaflets, ng mga present truths na hawak nila noon. Doon po pumasok yon. So nung pong atin pong inadapt yun hanggang sa panahon ngayon, inilagay na lang po natin yung punto na maganda rin po naman, inirelate po natin doon sa ADRA, no? Yung pangangailangan ng community service.
At doon na natin ini-incorporate yung pamimigay ng mga leaflets ng mga katotohanang alam natin, mga fundamental beliefs na biblical, ay inilalagay po natin doon. Sinasama natin yung second coming, Jesus is coming soon, ng ganon, na ang mundong ito ay talagang mahirap. Kaya kailangan ng mga taong mag-participate kasi ang mundong ito ay matatapos na. At yung mga tao na mayroon pong diwa, may espiritu sila ng very generous para tumulong sa kapwa, even a small amount they can give, no? Yun po yung any amount will do, ano? Kaya yung pong itong ginagawa po nating harvesting gathering, hindi ko sinasabing mali, mga kapatid. We are now led to rethink, no? Isipin muli natin, tapos balikan po natin itong blueprint na ito. Itong chapter na ito is magbibigay sa atin ng pagkakataong ma-realign ang dapat nating mga ginagawa. Kaunahan na po yung tamang intensyon ng programang ating pong ginagawa. Tutuloy po natin yan kasi kailangan po talaga nating ma-involve yung community para po sa humanitarian work o activity. Atin lang po yung kukunin, yung po mga hindi na dito sa special aptitude na sinasabi ni Sister White, hindi yung ganito yung kanilang special na tinanggap na kaloob. Pwede rin ho kayong magdagdag ng pondo kahit kayo Adventist and non-Adventist, pagsamasamahin ng pondo para may magagamit tayo in the event na mayroon po uling mga trahedya at mga sakuna na dumarating sa ating teritoryo. So funding is very needed, but more than that, people need the gospel. And we can do that incorporately, simultaneously in Harvest and Gathering program. Yan, thank you po Pastor Jerry, no? So, yun Ah. nga. Pwede po bang mag-share din? Yeah, Pastor Joey. Opo, kung ating pong titingnan, yung harvest and gathering ay biblical din po ito. Bagamat ito po ay pinasimulan noong 1903, December 1903 ni Jasper Wayne upang masustain yung pagpapangalat ng Sign of the Times. Inadapt po nila itong pong kaisipang ito, hango po ito sa Exodus chapter 34, 22 at saka Exodus 23 verse 16. Na yung pag-iipon o pangungulikta ng mga crops noong unang panahon, dito po nila kinuha upang sabihin natin matustusan yung festivals o celebration na ginagawa nila noong unang panahon. So ito po yung ating ginagawa ngayon, nagsimula ang Harvest and Gathering 1903 at inadapt po ito ng pinagtibay ng General Conference, kung hindi po ako nagkakamali, mga 1943. Hindi 1943, basta mayroon pong ganun. Inadapt na ng General Conference itong Harvest and Gathering na magiging routine ng programa ng iglesia, hindi upang mag-ipon ng pundo para sa ibang departamento at masustain lamang yung ilang mga bagay, kundi ang unang mithiin po nito ay upang masustain yung evangelism program na pinangunahan ng ating po mga pioneer noong unang panahon. In fact, narito po ang ilang mga punto hango po sa sistema na ginawa po nila. Una, ang Harvest and Gathering ay ginagamit upang magkaroon po ng global and local humanitarian mission projects. So, yun po yung unang layunin nito. Mag-ipon ng pondo para sa global at local mission project. Pangalawa, ginagamit ito upang magkaroon ng active community outreach. Okay?
para may pangalat ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon kung bakit sila nagkakaroon ng harvest and gathering. At masustain din yung tinatawag nilang Church Worldwide Mission, okay, sa pamagitan ng ating pong pangangalap ng pundo mula sa komunidad. Ito po yung mithiin at layunin kung bakit mayroong harvest and gathering noong unang panahon na hango nga po doon para masustain na maibigay yung mabilis na ebanghelyo hindi lamang sa isang lugar kundi para sa pagbuong mundong pag-iebanghelyo. Kaya maganda ito mga kapatid. Biblical na siya, inspired by biblical, no? At spirit of prophecy rin sa pamagitan ni Ellen G. White. So walang pagsalang na hindi po natin dapat tangkilikin ito, kundi tatangkilikin natin ito sapagkat mayroong pinanggalingan. Biblical siya at saka hango din siya sa spirit of prophecy. Kaya lang mga kapatid, tama po yung sinabi kanina na huwag po natin baguhin yung talagang tunay na purpose ng harvest and gathering kasi minsan ginadivert natin kung saan-saan pero ang layunin lang talaga nito ay pagmimisyon, pagpapangalat para masustain pa ang mabilis na pagpapangalat ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So let's support ito pong harvest and gathering mga kapatid sapagkat malaki po ang naitutulong nito sa pagmisyon locally and globally. So yun po yung aking simpleng reflection. Salamat, Pastor. Pastor Joseph. Yan, thank you po Pastor Joey sa history. Yun ay napakagandang information po para sa ating lahat na talagang ito ay plinano at mukhang mahaba-haba bago ito na aprubahan. Ano po, gaya na sinabi niyo, no? 1903 tapos 1940s pa ito na acknowledge ng General Conference. Ibig sabihin talagang may process at bago ito in-entertain marahil ay marami na pong natulungan ng ang mga communities mga kapatid at nakita po ng ating mataas na institusyon na ito'y napakaganda na i-practice sa iglesia dahil ito ay as far as I know ang harvest and gathering ay dito rin po ma-express yung total member involvement through monetary, no? Kasi dito ay pag-participate tayo, no, sa humanitarian effort mga kapatid. So meron pa po bang gustong mag-reflect? Pastor Joseph. Pastor Nelson, sige po. So ano mang sangay ng ating gawain mga kapatid, huwag nating kakalimutan, lahat po iyan ay evangelism in nature. So, ulitin ko, lahat ng sangay ng ating gawain, yan mga kapatid ay upang abutin ang maraming uri ng mga tao. Ang evangelism work mga kapatid, itong harvest and gathering work na nakatalaga. So maliwanag na po yung binanggit ni Pastor Joey at saka ni Pastor Jerry mga kapatid. So, ang kwan ko dito mga kapatid, ibalik natin yung espiritu ng mga nauna nating mga kapatid patungkol po sa pag-harvest and gathering mga kapatid. Parang sinabi na rin ni Pastor Joseph mga kapatid na total member involvement. So alam niyo mga kapatid, tayo yung iglesia noong araw na kinasasabikan natin ang harvest and gathering. Sabik na sabik po tayo dyan noong araw. Pero ngayon para bang pag napakinggan natin yung salitang harvest and gathering, parang wala nang dating. Parang namamatay na yung espiritu ng pagtulong o ng paghayo o pagdadalaw. Ang gagawin na lang natin, magbigay na lang ako ng kaunting pera. O yan, nakapag-harvest and gathering na ako. But not the spirit of that's not the spirit of harvest and gathering, mga kapatid. Unang-una, kaya nga binanggit ni Mrs. White dito, sa ating paggawa, let us consecrate first ourselves fully
to Him. So, kaya sabi ko, ang harvest and gathering is an evangelism in nature. So, kapag hahayo tayo, hindi para makakalap ng pera, kung hindi, unang-una, yung ating sarili, ay ating italaga sa Panginoon, maki-involve tayo sa gawain, at sumusunod na lamang mga kapatid yung monetary. So ganun ba mga kapatid? Kaya sabi ko ay talagang unang-una nating italaga ang ating sarili sa paggawa kagaya ng harvest and gathering na idinisenyo ng ating iglesia. So yun po mga kapatid. So hindi ko nadadagdagan kasi maganda na yung sinabi ni Pastor Joey at ni Pastor Jerry. Ang akin na lamang ay ibalik natin ang espiritu ng harvest and gathering sa ating kapanahunan. Na kapag napakinggan natin ang harvest and gathering, that is evangelism in nature. That is total member involvement. That is isang pagkakataon na binibigyan ng pagkakataon ng bawat kaanib ng iglesia, mga kaibigan natin na makisanguna, magbigay din ng pagkakataong makatulong sa gawain ng Panginoon. So gusto kong tawagin si Pastor Ernie Marin sa Sabbath School Department. Pastor Ernie, ano ba masasabi mo sa harvest and gathering? Mga minamahal kong kapatid, maraming pong salamat. Ang harvest and gathering po ito'y bayanihan ng mga kapatid para suportahan at tulungan mapaunad ang ating gawain sa ating misyon. Kaya kayo po ay aking pong hinihimok, lahat po ng mga kaanib ay makipag-participate sa harvest and gathering this coming July to August para po lalo tayong magkasama-sama sa isang misyon sa pangangaral ng katotohanan at ito'y patuloy ding makatulong sa mga kapatid po natin na nangangailangan. Salamat po. Pastor, may resibo o wala? Maging gathering tayo ha. Pastor, Yung Pastor. pong ating mga kapatid ay nilalakad po ito ng union, yung pong ating permit. Kaya ating pong ipag-pray na matapos po para po bago po dumating yung ating harvest and gathering, meron na po tayong permit mga kapatid. Brother Joseph. Pastor, pwede po ba i-correct yung aking sinabi kanina? Hindi pala 1940, 1908 nadap ng General Conference yung formal na paglulunsad ng programang Harvest and Gathering. So nakita po kasi nila na napakaganda nito na isang programa upang masustain yung gawain ng Panginoon. In fact, ang unang taon po ng kanilang paglulunsad ng Harvest and Gathering, sila po ay nakapag-ipon ng $30,000 at yun po ay sapat para magpadala ng bagong 25 missionary na mangangaral at mamamahayag ng ebanghelyo ng Panginoon. So yun lang po ang pagkukorek sa sinabi ko kanina. Thank you. All right. So, Right. Jo, Yan, thank you po Pero po dito sa chat box, basahin ko po mga kapatid ito po ay galing kay Pastor Raylord Reyes. Napakaganda po ang sinabi niya. We are one of the few countries left that still practice harvest and gathering today. Mas nagiging complicated na ma-implement ito due to the restrictions of the government to us. Pero individually, we can still heed to the call of engaging others, even those who are not part of our church, to further the gospel cause by monetary support. On the other hand, we praise God for the systematic benevolence He established for our church to sustain His work. COP is one way para ma-fill in ang needs that harvest and gathering used to fill. While we can, let's do both. No? COP and in gathering, harvest and gathering. So thank you po, Pastor Jerry. Meron pa po bang nais gustong Pastor Raylord po yun. Si Pastor Raylord yun. Pastor Raylord. Pusuan natin yan mga kapatid. That is a wonderful time for us to be encouraged by our leader. Thank you, Pastor Raylord, for that manifestation. Pastor Albores, Pastor Joseph. Yes po, Pastor. In relation to doon sa ating Sabbath School Director and ACS ba, si Pastor Ernie, ang pagsisikap ng ating
pamunuan na ma-secure ang mga permits para maging legal ang ating pong mga pagtatransact sa paglilikom ng pondo, ay ating pong ipagpreyon, mga kapatid. Gayunpaman, ito pong ating sinabi ng ating Executive Secretary, ang blueprint ng ating pong harvesting gathering ay hindi ho kailangan ng permit. Ang evangelism ay hindi ho hinihingi ng permit, mga kapatid. Tuloy-tuloy po ito. Hindi po ito more than money ang atin pong interest dito po sa pag-involve ng harvesting gathering. Sa kabilang banda na yon ay kailangan po natin kasi ay kinakailangan natin mag-raise ng funds at bibigyan tayo ng certain goal ng government para ho ating ma-transparent ang mga pondong ating malilikom. Pero higit pa po doon, mga kapatid, we can do harvesting gathering every day, wherever we go, with a blueprint ng missional purpose na maging intention natin na magdala ng mga printed materials, mga maninipis, mga kapal, whatever, mga missionary books natin, mag-ipon po tayo para alam niyo na, yung mga kapatid natin na gustong-gusto ay ganito ang gagawin, at hindi kayo mag-preach through printed pages, ay pwede tayong makapag-share ng katotohanan at ng hope, pag-asa at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating community. Salamat po. Ayan, so thank you po Pastor Jerry, no, sa napakagandang reflection at sa kung ano pong dapat gawin natin sa church ngayon. So nakita po natin ang advantages at yung mga magandang practices, mga kapatid, tungkol po sa harvest and gathering. Ngayon po ay kung wala na pong mag-reflect, ay dadako na po tayo sa ating COS or Council on Stewardship reading today. Ang ating pong speaker, ang magbabasa ay si Brother Bot Gibara. Nandito po ba siya? Parang wala rin, Pastor. Opo. Ang ating gagawin dito, kung sino ang host, siya ang sasalo. Sige po. Ang atin pong title ng atin pong COS reading today ay ito po'y chapter 38 pa rin. Ano po? Second paragraph or second topic po natin. Fruit of this twofold effort. Yan. In the providence of God, those who are... Pastor, mag-break muna tayo. Ating pong God First video. Ay, sorry po. Sorry. Okay. Yung pong i-play na video ngayon ay yung pong scheduled offertory reading. Brother Melvin, nandiyan ka ba? Brother Sabio, are you ready now? Brother Melvin po, Pastor. Andiyan ba si Brother Melvin? Apa. Sige po. Nandito po, Pastor. Kaya lang bakit nawala ng control yung aking Zoom. Hindi ko mapindot yung... Ay, ito na. Sige po. Akin na po kayo. May co-host. Ayan. Kaya lang ay Alright. yung ating for today's video ay audio lang yung nagawa ko, no? Wala pang video. Gawa ng Harvest 2025, ano? Magpe-play muna ako ng iba. Ano po? Gabi-gabing pangangaral. Yan. Bumalik sa simula. August 31. Offertory Reading Devotional. Susing talata. Isayas Kapitulo 6 Versikulo 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Anak si Wilhelm Stein Jr. ng imigranteng Aleman. Isinilang siya sa Brazil noong 13 ng Nobyembre taong 1871. Sa edad na 17 gulang ay napatunayan niyang siya ay karapat-dapat na kabataang lalaki na nagtalaga sa kanyang pag-aaral at nagpamalas ng magandang kinabukasan sa Crayenbal Metallurgical Workshop, Piracicaba, Brazil. Napangasawa niya si Maria Crayenbal
ang babaeng anak ng isa sa mga nagtatag ng Crayenball Metallurgical Plant. Nagpas siyang manatili ang bagong mag-asawa sa lugar na may pangako ng kasaganaan. Ang kasaganaang iyon ang umakit sa mga Adventistang kulpultor na sina A.B. Stauffer at Albert Bachmeyer na magbenta ng mga aklat sa German. Isa sa mga aklat ang Great Controversy, na nakarating sa kamay ni Stein at binasa niya ito ng may malaking interest. Tinanggap ni Wilhelm Stein ang katotohanang inilalahad sa aklat. Ang personal na buhay niya ngayon ay sumusunod sa bagong ritmong kinabibilangan ng lingguhang pamamahinga. Noong 1895, si Pastor Frank Westphal ang bagong dating mula sa United States, ay nasa kanyang paglalakbay bilang leader ng gawain ng Seventh-day Adventist sa South America. Narinig niya ang tungkol kay Stein at nagpas siyang dalawin siya. Sa panahon ng pagdalaw, natuklasan ni Westphal na nagtataglay si Stein ng mga kinakailangang pundasyon ng pananampalatayang Adventista at nabautismuhan niya noong Marso taong 1875, dahilan upang si Stein ang unang Adventistang nabautismuhan sa lupain ng Brazil. Ang kanyang asawang nag-aaral pa ng Biblia ay nabautismuhan ng sumunod na taon. Hindi tumangging magtalaga ng lubusan si Stein sa bagong pananampalataya. Nang anyayahan tumulong sa gawain ng iglesia, ipinagbili niya ang lahat na mayroon siya, at umalis na kasama ang kanyang asawa upang maglingkod sa iglesia saan man siya kailanganin. Sa pasimula ay namalagi ang mag-asawang Stein sa syudad ng Curitiba upang maglingkod bilang mga guro sa kauna-unahang paaralang Adventista sa bayan, at pagkatapos ay lumipat siya sa Santa Catarina upang magbukas ng iba pang paaralan. Naging editor din si Stein ng kauna-unahang Adventist magazine sa Portuguese, ang O Arauto da Verdade. The Truth Herald. Panawagan. Iniwan ni Stein ang umuunlad na negosyo upang isulong ang gawain ng Diyos. Salamat sa kanyang kahandaang magpasimulang muli, maraming mga tao ang nagawang magpasimula ng bagong buhay kasama ng Diyos. Maaari rin kayong magkaroon ng bahagi sa pag-abot sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong matapat na pangakong handog upang maitaguyod ang global misyong babago ng buhay ng marami para sa kawalang hanggan. Ang wika ni Ellen G. White, hindi lahat ay tinatawag para sa personal na paggawa sa dayuhang bukirin, subalit ang lahat ay may magagawa sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin at mga kaloob upang tumulong sa gawain ng mga misyonero. Testimonies for the Church, Volume 6, Pahina 20. Pastor Joseph, tinyo. Okay? Fruit of this twofold effort. In the providence of God, those who are bearing the burden of His work have been endeavoring to put new life into old methods of labor, and also to invent new plans and new methods of awakening the interest of church members in a united effort to reach the world. One of the new plans for reaching unbelievers is the Harvest and Gathering campaign for missions. In many places, during the past few years, this has proved a success, bringing blessing to many and increasing the flow of means into the mission treasury. As those not of our faith have been made acquainted with the progress of the third angel's message in heathen lands, their sympathies have been aroused, and some have sought to learn more of the truth that has such power to transform hearts and lives. Men and women are all classes have been reached, and the name of God has been glorified. In years past, I have spoken in favor of the plan of presenting our mission work and its progress before our friends and neighbors, and have referred to the example of Nehemiah. And now I desire to urge our brethren and sisters to study anew
the experience of this man of prayer and faith and sound judgment, who made bold to ask his friend, King Artaxerxes, for help with which to advance the interests of God's cause. Let all understand that in presenting the needs of our work, believers can reflect light to others only as they, like Nehemiah of old, draw nigh to God and live in close connection with the giver of all light. Our own souls must be firmly grounded in a knowledge of the truth. If we would win others from error to truth, we need now to search the scriptures diligently, that as we become acquainted with unbelievers, we may hold up before them Christ as the anointed, the crucified, the risen Savior, witnessed to by prophets, testified of by believers, and through whose name we receive the forgiveness of our sins. Manuscript 2, 1914. So ito ay tungkol po sa once again, a harvest and gathering, no? At binanggit po dito ang good example, walang iba kundi si Nehemiah nung siya ay humingi ng monetary support from King Artaxerxes. At alam naman po natin si King Artaxerxes ay hindi naman po yun Israelite. At yun nga po, naging matagumpay ang project nila, no? Na sa pangunguna ni Nehemiah. At ang mga tumutulong nga noon ay most likely ay karamihan doon ay hindi mananampalataya. Yun po ang fruit of this twofold effort. Collaborations within the church and outside the church. So Jerry. Okay, tayo po idadako na sa atin pong United Prayer. Pastor, paki-arrange na lang ang ating season of prayer, please. Okay. So, Okay, mga kapatid, ano po? At yan ang ating lesson tungkol pa rin sa gathering, ano po? O yan, ano ba yung binabasa ko? Ay, may chat pala, sige. So yan, ano po, ito ay tunay na isang seryosong gawain, itong harvest and gathering, ano? Marami rin ako experience dito. Simula pagkabata ay kasama kami ni Mama ng mga pioneers ng Gapan brethren, ano po, yung matatanda kasama namin nag-harvest and gathering. Kaya alam, mayroon akong personal na comment dito, sana ayoko lang i-share doon sa LPM, ano. Sa panahon kasi ngayon ay dahil sa dami ng manluloko, dami ng scammer, ay maaaring hindi tayo makakollect ng pondo, no. Pero ang maganda ay makapagbibigay pa rin tayo ng mga pulyetos, may papanalangin natin yung ating pupuntahan, yun lang. Pero sa pag makakollect tayo ng pondo, parang hindi ako masasabi na, oh yes, ang Panginoon ay gagawa sa puso ng mga tao, no. Why not? Depende sa taong pupuntahan natin. Meron tanong ko ganito, halimbawa, ikaw ba, Adventist ka, puntahan ka ngayon ng kapatid na ibang sekta, may harvest and gathering, halimbawa, ikaw ba yung magtitiwala? Ikaw ba yung magbibigay? Tapos, ayayin kayong manalangin, tatawagin lahat ng pamilya nyo. Pipikit-kit mo ng nalangin. Marami sila. Baka may mag-isip ka kung anong gawin sa loob ng bahay nyo habang nakapikit ka. Diba? So, parang, hindi naman sa negative, ano. In reality lang, ano po, na maaaring ito ay hindi nakaangkop sa ating panahon dahil sa dami ng mga hindi mapagkakatiwalaan ngayon, ano. So ganun pa man, di ako nagdududa sa Panginoon, ano. Ito ay magtatagumpay ko, ito ay kanya pa rin kalooban sa panahon ngayon, ano po. Marami namang mga paraan pagkuha ng pondo, sabi nga ay mag-COP ka lang sapat na. Di ba? Ayoko lang magkomento sa maramihan, ano. Tayo, konti lang naman tayo rito para tayo isang care group na maliit, ano po. Yan ang aking punto doon sa ano na yun. Pero ganun pa man, sabi ko nga, pagka total member involvement, natatandaan ko yung mga bata pa kami, no. Actually, kahit nung high school at maging college, nabibigyan pa rin ako ng resibo, tsaka yung
Lahat yan, mula sa nanay, isa sa tatay. Kung 4 kayo magkakapatid, 4 din kayong magkakapatid, bibigyan kayo lahat ng resibo. So meaning lahat kayo ay kikilos at magkakausap sa ibang tao at hihingi ng panresibuhan nyo sila, papanalangin. Ganun ano po. So nagiging practice ng iba dahil wala naman sila sapat na training para gawin ito, ay abunuhan na lang. Di ba? Magbigay na lang at sa pangalan ng ibang, kunyari pangalan ng pinsan, pangalan ng kaklase, na kaibigan, lalagay ng kaunting halaga para lang may ma-remit na resibo. So ito ay sa palagay ko ay nawala yung purpose ng harvest and gathering kasi nga hindi naman nila nalapitan yung ibang tao, yung community. Sa anong dahilan? Hindi sila marunong, hindi sila trained na gawin ito, di ba? Di ba? Ayaw ko lang doon mag-comment sa marami, no? Kasi baka magtunog negative, pero hindi to negative, mga kapatid, ano? Gusto ko lang makita natin din yung in reality. Dapat tayo ay well-trained bago tayo sumabak dito dahil nga sa panahon natin ngayon iba na kaysa sa panahon ng araw, ano po. Nawa na intindihan nyo yung aking sinasabi, ano po. Hindi ako negative dito, isa rin ako sa tatanggap ng mga resibo na yun pagka ating ginawa yan si LPM. Susubukan ko rin mag-harvest and gathering, hindi naman masama, pero pag wala akong ang motibo ay para mag-share ng ating mga gawain, well and good, nagawa natin. Pero kung ang motibo ay para mangolekta ng pondo, iba yun, magkaiba yun, dalawang magkaiba yun, ano? Pero magkasama, magbahagi at saka mangolekta ng pondo, maaaring yung magbahagi magawa natin, pero yung mangolekta ng pondo, pwede mangolekta, paano pag wala makolekta? Diba? So sabi ko nga, ito ay dapat na sa panahon natin mag-upgrade ng training, ano po. So yan yung aking comment sa panahon natin ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano gagawa ng harvest and gathering sa panahon ngayon, ano po. Yan ang aking takeaways, lesson. Nawa tayo lahat ay maliwanagan bukas, ano. Sino maglalakas na loob mag-type ng comment na yan kasi ayoko rin pag-usapan yan dun, no. Tingnan nyo lahat silent dun kasi nga natatakot din sila na makasira sa iba, na pananaw na iba, ano po. So yan, ano po, pwede naman tayong gumawa at yan lang ay mukhang dapat tayo kailangan natin ng training paulit-ulit. Ako para ako sa plaka, manalangin na nga po tayo. Let's pray, sama natin sa panalangin ng bawat isa. Let us pray, mga kapatid. 30 seconds silent prayer. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, kapahingaan sa banal na araw ng Sabat na ito. Salamat at sa aming mga lessons mula sa Bible reading, kami muling nakakunet po sa inyo. Celeste Forget, kayo din naman dito sa aming Councils on Stewardship na kung saan ay kami ay tinuturuan muli kung paano gagawa sa mga hindi namin kapananampalataya, kung paano magbabahagi ng iyong salita, kung paano kami makikisalamuha sa labas ng aming iglesia. O dakilang Diyos, bilang sa aming mahinang kakayahan, kulang sa training, alam namin na hindi sapat ang aming kakayahan. Ngunit kayo po magpupuno nito. Turuan po kami paano kaming matututo
kung paano kami nang gagawa ayon sa inyong kalooban at hindi ng kalooban ng tao. Sa gabi sa umaga na ito, nais namin ilapit ang bawat isa. May mga personal kaming prayers na mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo. Aming mga kapatid, mga anak, mga manugang, mga biyanan, mga kaibigan, na nawa sa pamagitan na aming sinishare at mga iba pang kapamaraanan na inyong kapamaraanan, mahilapit din namin sila sa iyo. Dinggin niyo po ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban. Hindi naman ng mga kapatiran na narito ngayon, may mga personal prayer request din po kami na aming lalapit sa inyo. Unang-unang aming kalusugan sa mga panahon na ito, mainit ang tanghali, hindi naman sa gabi, at bigyan ilayo kami sa anumang masamang karamdaman. Ang sambayan ni Ate Rebe, ang gawain sa San Leonardo, ang mga kapatid na sumusuporta rito, ang mga kapatiran na patuloy na maging matatag sa pananampalataya. Kaya din yung kanyang mga anak, mga apo, manugang, patuloy na mailapit niya sa inyong harapan, makilala niya bilang personal at tagapagligtas. Kaya din ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, kasama ng kanyang personal prayer request at kasayang kalusugan at sa kanyang pamilya. Kaya din ang sambayan ni Sister Des Flores, yung kanyang mga anak, ang kanilang iglesia, ang kanilang kapatiran, ang kanyang pamilya o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Sister Neneng, patuloy niyo po siyang pagpalain ng malusog na pangatawan, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanilang pinasyal na pinagkakakitaan, gayon din ang kanilang pananampalataya o dakilang Diyos, at gayon din ang kanilang paggawa sa iglesia ng San Leonardo. Dalangin din namin si Sister Sweetie, Sister Hannah, patuloy na kalusugan para kay Sister Hannah at sa buong pamilya. Ang aming panalangin para sa kanila. Ngayon din ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama si Veronica, si Liwayway, si Romnick, at si Brother Reynaldo Eusebio. Patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw, kanilang buong pamilya. Patuloy si Nanay Nerissa na maging liwanag sa kanyang pamilya at sa kanilang nasasakupan, kung papaano maging tapat pa rin sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok na tumarating sa aming buhay. Gayon din ang sambayan ni Kuya Arman Reyes, ang kanyang buong pamilya, kanilang mga sinesharean doon sa kanilang lugar. Patuloy po nilang maramdaman ang inyong pagpapala sa ano pa mga kapamaraanan. Gayon din ang sambayan si Sister Dang de la Cruz, kasama ng kanyang pamilya, si Ma'am Femi, sa kanilang pag-travel papunta sa Thailand. Samahan po sila sa kanilang paglipad hanggang sa kanilang pag-uwi. Ano man ang kanilang gagawin doon ay maging pagpapala para sa kanila at sa kanilang mga sesyeran. Gayon din naman si Ate Lorna, Kuya Bobby, sa kanilang kasama ng kanyang 2 anak doon sa malayo. Ingatan po sila doon, at yung kanyang mga anak na naiwan dito sa bahay nila ay patuloy na pag-iingat din ang aming panalangin. Gayon din si Sister Elizabeth Erese, kasama po ng kanyang mga mahal sa buhay, ay kasama namin sa panalangin. At gayon din si Ma'am Nora at yung kanyang anak ay patuloy na si Brother Leonard, patuloy na kagalingan na recovery ang aming panalangin para sa kanya. Gayon din si Sister Evelyn Sabat, kasama ng kanyang mga prayers, personal prayer request. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng Harvest 2025 na patuloy na gagawa dito sa Peñaranda sa mga parating na linggo at buwan. Bigyan niyo kami ng kalakasan, pisikal o dakilang Diyos, sapagkat kailangan namin ng lakas para kami ay maging makagawa at makapag-share sa mga tao rito sa Peñaranda. Patuloy na ang inyong Holy Spirit ang manguna sa mga miyembro at tumutulong sa gawain at kayo din sa mga makikinig. Ang lahat na ito ay aming panalangin o dakilang Diyos. Tingin po ninyo ay sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po, ayan, ang Harvest 2025 ay tunay na super busy. Ano po, kahapon din ako nakapag-live gawa ng kailangan kong tapusin yung requirements para sa graduation ng mga bata. Late na rin namin na-realize na kailangan pala yun, kaya na kinulang sa oras. Ano po, ito nga, 2 satellite meeting o crusade buong 1 linggo. Another 2 satellite dito sa Peñaranda ngayong linggo na to, kasabay naman ng San Leonardo, 4. And the next week, another ulit, 2 ulit.
total 8 barangays yung aming mapaglilingkuran. Ano po, tunay na nakakapagod, ano? Pero nawa ang kapatiran ay patuloy na sumigla, hindi mapagod ba sumigla na. Pero ako magpapahinga muna ako sa linggo. Sabi ko, kung gusto niyo pa makasama ng mas mahaba, makita dito, ay kailangan ko magpahinga. Kung hindi, babagsak ang aking immune system. Ano po, ako ay hindi kasi lakas dati, no? Sabi ko nga ganun, kahit mapuyat ako araw-araw noon, eh, okay lang. Pero ngayon hindi, no? Iba yung aking katawan ngayon, kailangan bantayan, ano po, kailangan bantayan. Pero ako, yung puso ko talaga, gusto kong gumawa eh. Alam, katawan ko naman ang bibigay. 2 beses na kasi ako nilagnat sa ganyan. At pag ako nilagnat, hindi basta kagaya lagnat na kagaya ng sa inyo. Ako ay na-hospital. Ako ay mahal yung gastos pag ako nilagnat, ano po. Hindi basta-basta. Sabi ko nga, yung ginastos yung budget doon sa isang satellite meeting, kulang pa pampagamot. Pag ako nilagnat, bumagsak yung aking mga tag ito, immune system, yung mga red blood, white blood, bumagsak. Madaming mga naapektuhan, ano po. At matagal ang recovery, lalo akong di mapapakinabangan. Diba? Kaya kailangan talaga magpahinga, no? Kailangan magpahinga. So yun mga kapatid, salamat po sa na-appreciate ko yung mga nag-amen, ano po. Sa happy Sabbath sa lahat. It's 5:47, gayak-gayak na. May Sabbath na naman. May meron pa ulit kaming sasama pa ako mamayang gabi. Meron kaming pagdadalaw sa pamilya nila, Kuya Rick, sa Namaten, ano. At kami ay magsiservice pa. And then, simula bukas, balik ako sa regular tulog ko. Na alas 7, 6:30 pa lang higa na ako. Papabawi. Gising kasi alas 3 eh. Obligado. Gising na rin ako alas 3 para sa devotional. Hindi naman ako makatulog na hanggang alas 5, hanggang alas 6. Hindi kaya ng katawan kong matulog. Kahit may late na akong humiga, ganun pa rin yung gising ko. Yun ang schedule ng utak ko, no? So, marami na akong kwento mga kapatid. Ano, happy Sabbath po sa lahat. God bless po sa atin. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.